From Romblon, pumunta ka Manila, mag-isa ka lang. Anong trabaho mo? Computer technician sa isang photographics company. Doon ako natuto ngayon na mag-operate ng Photoshop. Ba't inaalaw ka? Computer technician ka lang doon. Anong taon ka nag-start magtayo ng negosyo? 2018, nag-loan ako. Magkano niloan mo, sir? Yung first loan ko parang Paano ka kumukuha ng customer? parang sugal. Kasi nga walang down payment eh. Ginagawa mo? Oo, ginagawa ko Paano yun. kung hindi kinuha? Aabonohan mo eh. Halos 8 oras ka nagtatrabaho kasama yung break at saka biyahe balikan papunta sa bahay ninyo. Kalahati ng araw mo, kinakain doon sa trabaho mo, paano ka ngayon nakakatulong pa doon sa negosyo mo? Ano bang pipiliin ninyo? Yung passion ninyo sa gusto ninyong trabaho pero maliit lang kinikita? O dito, malaki ang kinikita pero hindi mo gusto yung trabaho? Nandito yung talagang passion ko eh. Yung linya ko na yun, nagamit ko sa pag-open ko ng negosyo. Hi! Hello everyone! Welcome sa panibagong episode ng Pintalks. Ngayong araw, mapapanood natin at mapapakinggan kung paano nga ba nagsimula ang ating bisita sa kanyang negosyong printing at paano ito umasenso. Makakasama natin ngayon ang founder ng Tatak Marinduqueño Printing Services. Walang iba kundi si Sir Dave Regino. Maraming salamat sa pagpunta, sir. Maraming salamat. Sir Dave, ano-anong mga services ba ang in-offer ng Tatak Marinduqueño? Ang Tatak Marinduqueño Printing Services po ay nag-o-offer ng iba't ibang klase ng customized printing katulad sa mga t-shirts, jackets, pang regalo katulad ng mga Pang-giveaways. giveaways. Ayan. Mga digital printing na digital mugs. printing, Oo, na kasi mugs. may mga printing na screen printing. So sa inyo digital. Digital. So maraming mga services ka na ginagawa mo ngayon. Sa bahay na ba to, sir? O may pwesto ka na? Sa ngayon, sir, may pwesto na ako. Nagsimula kasi ako sa bahay lang. Okay. Home base. Si Sir Dave ba, paano at saan siya nagsimula? Ako, sir, tubong probinsya ako. Saan, sir? Galing ako sa Marinduque. Ayan, kaya Tatak Marinduqueño. Ayan, sir. Yung Marinduque kasi heart of the Philippines. Okay. Doon ako pinanganak. Dalawa kami magkakapatid. Panganay ka? Panganay. Yung nanay ko, tubong Bicol. Bicolana siya. Tatay Yung mo? tatay ko naman, yun talaga sa taga Marinduque. Marinduque talaga. Yung tatay mo, anong kabuhayan niya, sir? 1 year old pala ako nung nag-abroad siya. Nag-abroad. Pumunta siya ng Saipan. Okay. Anong trabaho nun? Sa painting, nagpipaint sila ng mga bahay. Umalis siya sa inyo, 1-year-old ka pa lang. 1 year old pa, hindi ko pa matanda. Hindi mo pa matandaan. Ang mama mo ang nag-aalaga sa'yo. Oo. Kasi bumalik na yung tatay ko ng grade 3. Dapat babalik pa siya ng abroad. Ngayon, nagkaroon siya ng sakit. First year high school ako. Ayun, namatay na siya. Siyempre, nag-aaral ka. Anong adjustment ang ginawa mo? Sinabi ko sa sarili ko, ituloy ko lang yung pag-aaral ko kasi para makapagtrabaho ka. Tama. Ganyan. Hindi ka pinanghinaan. Siyempre, dumating sa point na medyo wala kang gana, parang ayaw mo pumasok. Oo. Eto na, nung college na. Bakit hindi mo natapos yung college mo, sir? First sem ko kasi sa engineering, kasi electrical engineering. Okay naman kasi Oo. siyempre favorite subject ko yung math eh. Ayan. Kaya lang, second sem na yun, nag-struggle na ako. Eto na, napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Siguro, parang ganun. Hindi mo Parang- sinubukan mag-enroll ng second year per sem. Kasi meron akong tito sa Romblon. Bali sa school sila, nagmamanage sila na isang private school na Okay. college. So ang ginawa nila, dinala nila ako sa Romblon. Doon ako nagpatuloy ng college. Nag-ship ako Okay, iba na course mo. sa prime engineer, naging computer technician ako. Okay. 2 years lang 2 years lang yun. Doon ako nag-enjoy eh. Nung natapos ko yung 2 years course doon Yes. sa Romblon, Oo. may nag-offer sa akin na computer shop dito sa Project 4 Yan. Quezon City. Oo. Yan, dyan ako nagsimulang pumunta ng Manila. From Romblon, pumunta ka Manila, Mag-isa lang ako. mag-isa ka lang. Bali ako yung naging bantay ng computer Bantay. shop. Ayun. Bantay ka ng server. Bantay ng server. Ayan. Lahat na. Ayan. Parang all around na. Maintenance. Ayan. Bantay ng server. Ano pa yung mga ginagawa mo sa computer shop? Siyempre, habang nagbabantay ako ng server, nakapaglaro ako, Nakapaglaro ka. nakapag-chat. Ayan, nakapag-chat ka. Doon ko nakilala yung misis ko sa Ayan na chat. si madam. Oo, Oo. Yan yung way of communication nyo kung paano kayo nagkakilala. Ano yung sumunod na trabaho mo nun, sir? Pahinga lang siguro ako ilang buwan. Tapos nag-apply ako ng computer technician sa isang photographics company. So ako yung nagro-rubing doon para mag-maintain. Umiikot para Oo. to check lahat kung okay yung mga Okay, yung mga computer. printer. ganun. Printer din. Ano yung pagkakaiba na nagbabantay ka sa computer shop compare dun sa bago mong trabaho naman? Kasi yung computer shop, nasa isang lugar ka lang eh. Hindi ka makakalapit Okay. doon ka lang eh. Ngayon, dito sa Rubing ka, siyempre nakapunta ka na ng iba-ibang lugar kasi SM North, SM South. So mas madali kasi hindi naman araw-araw
marami kang aayusin. Compared do sa computer shop na may inaayos. Doon ako natuto ngayon na Ayan. mag-operate ng Photoshop. Yun yung mga photo restoration na eh. Oo, Yung yun, nag-edit yun. ng mga mukha eh. Oo, yun. Sa isang branch, kulang ng tao. Okay. So, pumapesto na ako doon. Nag-edit na ako. Ba't inaalaw ka? Eh, computer technician ka lang doon. Nakita nila na marunong May potential ka. May marunong na. So, pinatao na nila Paano ako. mo natututunan yun? Eh, nanonood ka lang naman Nanood doon. lang ako. Tapos, nag-actual na ako sa... Okay. Inaalaw ng company naman yun. Imbes na magiging computer technician ka, Ayun. minsan pipicture ka rin ba? Oo, yun. Nag-picture. Namulat ka sa printing dito sa pangalawang mong Oo, trabaho. oo. Ilang taon ka tumagal dyan? 6 months lang ata. Weekly ang sahod kasi umabot na ng 1.3 to 1.4 lang. Pero may natututunan ka naman. Yun lang. May natututunan. So yun na nakuha mo, yun yung nag-gain mo, yun yung experience. pinaka-take away mo doon. Kasi kung hindi siguro ako nagtrabaho doon, baka hindi ako marunong mag-edit. Nag-live-in na kami sa Rosario, Cavite. Okay. Anong trabaho mo? Naging production operator ako. Isang pinakamalaking company doon na mga nag-import ng parts ng bahay sa Japan. Hindi mo pa alam yun kasi more on computer technician. Wala talaga akong alam nung pumasok ako Sino doon. nagturo? May training. May training lang. Nung nagtrabaho ka doon, nagtagal ka doon? Ang kontrata, 3 months. Ganun. Contractual lang. That time na nagtatrabaho ako doon, kahit na mahirap, ginab ko talaga kasi buntis yung misis ko. Buntis na si wife mo Buntis na noon. yung wife. Siyempre, kailangan mo na matinong trabaho. Oh, turn nung sa Cavite, Bumalik bumalik ako Manila. ka na. Tapos naghanap ako ng trabaho. May nakita ko sa Tandang Sora na agency. Ngayon, nakita ko doon may nakapost na computer technician. So doon ako nag-apply ngayon, nag-agency ako. Natanggap naman ako, pinapunta ako sa company. Yun na nga yung company ko ngayon, Saan company na yan, sir? sa Santa Mesa. Ang ginagawa mo dyan, pag-aayusan ng PC. Dapat kasi yun talaga. Okay. Ang nangyari, yung graphic artist nila, umalis. Walang graphic artist Walang na maipalit. papalit. Okay. Nakita nila sa resume ko na may background ako sa Photoshop. Kaya doon ako nalagay ngayon. Di ako naging computer technician. Nakita nilang may Photoshop doon, pinatry sa'yo. Pinatry sa O ngayon, nung tinry mo, nagustuhan naman nila yung gawa ko. kinaya mo? Oo. So, nagde-design ka na ngayon. Siguro ang dine-design mo dyan yung mga marketing collaterals Mga ng brochure, flyers. brochure ng mga computers na binibenta. Binibenta. Nung nagle-layout ka na niyan, nag-enjoy ka na, okay pa yung sahod, ano yung malaking natutunan mo dyan sa pagtatrabaho? Siyempre yung sa pagtatrabaho ko, nandito yung yung talagang passion ko eh. Yung linya ko na yun, nagamit ko sa pag-open ko ng negosyo. Kaya maraming mga estudyante na nag-ship ng iba't ibang course kasi ipinipilit sa kanila yung mga bagay na hindi nila gusto. Parang dito sa pagninegosyo. Ano bang pipiliin ninyo? Yung passion ninyo sa gusto ninyong negosyo o trabaho pero maliit lang ang kinikita, o dito sa malaki ang kinikita pero hindi mo gusto yung trabaho? Kumbaga, yun yung mga itinatanong sa akin. So, mas lagi kong sinasabi sa kanila kung saan ang passion ninyo, yun ang sundin ninyo. Parang ikaw, sir, no? Mas pinili mo ngayon yung computer technician kasi mas gusto mong nagbubuting-ting. Oo, yun. Gusto mo yung mga new technology na pag-aaralan mo, na i-apply mo agad. Napaka-challenging alamin to troubleshoot ng isang mga computer. Oo. Anong taon ka nag-start magtayo ng negosyo? 2018, nag-loan ako sa SSS. Oo, ayan. Magkano niloan mo, sir? Yung first loan ko parang nasa 13,000. Saan mo sisimulan yung negosyo mo, sir? May pwesto ka na ba? Wala, sa bahay Sa lang. bahay lang. Sa bahay Ibig lang. sabihin, home-based business Home base to. lang, oh. Anong una mong binili doon sa loan mo ng SSS? May nakita ako sa Ojon package. Okay. Isang L120 na printer. Okay. Tsaka isang heat press. Kasi nakita ko sa Facebook maraming yung mga customized. Sabi ko, Na parang- t-shirt. Bumili ka ng printer, bumili ka ng heat press para makapagsimula sa bahay. Paano ka kumukuha ng customer? Ang ginagawa ko kasi sa Facebook, pupost ako nung minsan ng ng mga customized. Pag may nag-order niya, syempre uso na yun private message. So order sila sa akin, gagawa ko, ililista ko yan isa-isa. Parang ano pa yung sa akin nun, parang sugal. Kasi nga walang down payment eh. Ginagawa mo? Oo, ginagawa ko Paano yun. kung hindi kinuha? Yun nga ang naging struggle doon sa una. Aabonohan mo eh. Gagawin ko, ililista ko yung mga size, Okay. kung anong kulay. Tapos gagawin ko niyan sa hapon. Siyempre, mag-out ako ng 6 p.m. Pupunta na akong supplier niya, no? Mga jacket. Okay. Kunin ko yun, pipikapin ko yun. Tapos tatataka mo ngayon sa bahay. Pupunta ako ng bahay, magpiprint ako pagkadating ko, ire-ready ko pa yun kasi DTP pa yung gamit na yun. Dark Yung transfer dark paper. transfer paper, yun. Yan yung pinakaunang gamit ko. Kasi may pigment ka na pigment. L121, mayroon ka ng heat press na Heat press. 15 by 15. Ginagawa mo, piniprint mo na gamit yung DTP, yung dark transfer paper. Yan yung ginagawa mo pag uwi mo Pag-uwi after ng ko. trabaho. Gigisi ako ng 4 a.m., mag-hit press ako. After mag-hit press ng 4 a.m., syempre, babalot ko na yan. Dadalhin ko naman yan sa trabaho. Pag out ko ng hapon, meet up na ako niyan. Di-deliver ko yan isa-isa. Diskarte, sir. Nung kumita na ako nung that time, nakaipon ako, bumili ako ng cutter, yung Ayan. kay Uniprint. Ayan na. Bumili ka ng cutter platter. Saan to? Kamuning. Ayan, okay. Bumili na ako niyan, then nagbinil na ako. Mm-mm. Nung
Nung nagbinil ako, mas gumanda yung market. Mas siya? durable. Mas matibay. Oo. Quarter ng 2018, nag-open si microseller ngayon ng Okay. Lazada. Dati, post ka sa Facebook, pag may nag-reply, imi-meet up mo. Meet up. Dumating ngayon to si Lazada. Then doon ako nag-post ngayon. Wala ka pang ganong competitor noon? Marami. Wala pa, Wala pa. Parang wala pa. Nag-post siguro unang linggo, parang wala pang pumapansin. Wala eh. Oo. Pero nung time na nagkaroon ng event na November 11, 11/11, okay. Yun, maganda yung market. Biglang kinabukasan pag open ko nung seller center namin, sabi ko, bakit ang daming order? Okay, ang dami. Ilan Ang yun? dami. Almost 100 plus. Sabi ko, saan tayo kukuha ng puhunan para Okay. dito? Bakit mo kailangan ng puhunan? Kasi syempre, sa Lazada kasi, yan isi-ship mo muna yan bago ka bayaran. Tama. Paano natin masiship to? Paano nyo ginawa ng paraan? Syempre, kailangan namin ng nakasave din na pera kasi tatrabaho din naman ako. Yung sahod ko napunta lahat doon. Yung time na yon, natapos na yung orders, napadala mo na lahat. Napadala ko naman lahat. Pero yung income, okay naman. Lumubo yung income namin, nag-okay. Kasi mga bare months, Oo. malakas na eh. Oo. So yung nilabas yung ipon ng mag-asawa ninyo para lang ma-provide nyo yung maraming orders, naging okay sa inyo? Naging Ibig okay sabihin, dumoble pa. Oo, dumobo. Ayan. Nung tuloy-tuloy, ano pa yung mga next upgrade mo? Ano-anong ginawa mo pang sunod? Nung tumuloy-tuloy na yung order, syempre ako, pumapasok pa ako nagtatrabaho ba? Oo. Hindi ko na kayang mag-isa. So sabi ko sa misis ko, kailangan natin maghanap ng tao. Ngayon, yung kapatid niya na bunsong lalaki, Oo. bakante. So kinuha namin siya. Sabi ko sa kanya, subukan mo mag-part-time sa akin Oo. ng gabi. Siya na yung pinag-hit press ko ngayon. Ah, Tinuruan ko grabe. siya mag-hit press. Ano pa yung next na strategy ginawa mo para lumakas yung negosyo? Dinagdagan ko yung mga design. Marami ng option ngayon. Marami na. So yung market lumawak. Lumawak na. Hindi lang nakapokus sa mga rider. Lumawak na siya. Ano yung i-encounter mong problema? Nagne-negosyo ka ng ganyan na nagtatrabaho ka rin. Pinakaunang struggle syempre sa pagkuha ng mga supplies. O halos 8 oras ka nagtatrabaho kasama yung break at saka biyahe balikan papunta sa bahay ninyo. Kalahati ng araw mo, kinakain doon sa trabaho mo. Paano ka ngayon nakakatulong pa doon sa negosyo mo? Pag hapon, magkakaroon ng mga order. Ang gagawin naman ng misis ko, pupunta siya ng Divisoria. Siya na. Pupunta sa mga supply, kukunin yung mga order. Okay. Ang gagawin ko naman, syempre ako may motor. After ko mag-out, diretso akong Divisoria. Sarado na yun Hindi, nakabantay na siya doon. Okay. Nihintay na lang. Nihintay na lang niya ako. Nakaipon na yung mga supply na kailangan. Hindi magkakasya sa motor Yun ang struggle na isa namin. Siniksik nyo? Siniksik namin. Grabe. Angkas ko siya, meron ako sa harap. Tapos sa likod namin, kasi may box ako. May Hindi ba punong-puno. delikado yun? Delikado kasi Espanya yung dadaanan mo eh. Tapos nga eh. traffic pa. Oo, totoo. Talagang parang tricycle yung upo ko na nakaganon sa tangke. Paano nyo pinaghirapan yung pagkukuha sa mga supplies, ganyan kami mag-asawa. Halos hindi nakikita ng asawa ko yung kalsada kasi natatakpan ng Oo. mga boxes na. Ganon kahirap yun. Ginawa nyo yun. Pinaghirapan nyo yung ganyong bagay. Worth it ba, sir? Worth it naman. Kasi lalo kapag sa Lazada may mga reviews, makikita mo yung reviews sa mga customer. Okay. Ang ganda naman ito. Mas lalo kayong namomotivate sa mga positive review. Pero mayroon ding negative. Meron ding negative. Hindi naman may iwasan Hindi sa negosyo maiwasan yan. yun. Paano nyo na-handle yung mga negative reviews? Yung mga negative reviews, syempre, kakausapin namin ano po bang naging problema. Papaliwanag naman namin sa kanila na ito po kasi yung price na in-order mo. Oo. Nagiging aral ba sa inyo yan na para sa susunod, Sa susunod. iba ng quality ang gagawin ninyo at iba na rin yung presyo? Kasi alam naman natin, no, pag nagbayad ka, base dun sa amount, kung mas mababa yung presyo mo, huwag kang mag-expect Yun. ng premium quality. Magbabayad ka ng mahal, expect mo na premium yung gagawin nila. Ano yung sumunod na ginawa mo nun nung lalong lumalakas yung negosyo mo? Anong una kasi nagdidivisoria kami, yung mga materialis lahat doon galing. So may mga feedback na hindi maganda. Ang ginawa namin, humanap kami ng mananahi. Humanap kami ng mga nagtatahi talaga ng ganong klase ng item. So Okay. pinakita lang namin yung sample, ganito. May nakilala naman ako, taga Marinduque rin. Lahat kaya niyang gawin. Oo, doon na kami umorder sa kanya ng jacket. Talagang tahi na. Ngayon, mas lalong gumanda yung feedback na. Ayan. Kasi sariling tahi. Tama. Natulungan mo pa yung mananahe. Mm-hmm. Maganda ng tandem nyo na hindi ka na mahihirapan sa Divisoria ngayon. Oo, nandun Ayan. lang, malapit lang sa amin. Kaya pa yung customize. Kaya pa. Paanong upgrade para at least medyo masasabi mong eto yung right investment ko para sa business ko? So, may in-introduce sa akin si Uniprint A3. A3 Na DTF. na dual Okay, head. dual head. Okay. Kaya mabili siya. So, sabi ko, 11-11 kasi bukas. Oh. Kailangan, bago mag-11-11, nasa akin yung machine. Sabi ko sa kanya, iintayin ko kayo kahit anong oras. Talaga? 8 p.m. dineliver yung machine. Dumating yung mag-i-install 12 na. Okay, madaling araw. Oo, in-install namin hanggang 3 a.m. 11-11 na yun. Kinabukasan, kaka-install pala ng machine, nabugbog na siya. Bugbog na. Kasi ang daming order. Oo, yun. Ang galing ano. Worth yung investment ninyo. Worth yung
panibago yung expansion kasi naramdaman ninyo na alam nyong kikita na kayo nito. Worth naman, Ayan worth na. na worth. Panibagong machine, panibagong equipment na mas marami ka na ngayong matatanggap. Oo. Nag-innovate ka sir from DTP o yung Dark Transfer Paper. Nag-A3DTF ka na mas in demand na ngayon. So ayan na, ano pa yung mga sumunod na mga project mo? Ang ginawa kasi namin, nagkaroon na kami ng pwesto rin Okay. sa Holy Spirit. Ibig sabihin yung inupahan yung townhouse na up and down na meron ka ng printing sa ilalim, tama? Oo. Kumuha ka pa ng commercial space. Para at least makita ng tao. Okay. Magkaroon ka ng market na... Nangupahan ka na, sumugal ka na. Hindi ka natakot na wala kang pambabayad niyan monthly. Ma-under naman yung kita ko. So malakas yung... parang confident ako na... Yan. So, musta naman sa'yo nagkaroon ka ng bagong pwesto? Magkaroon ng pwesto, siyempre nakita na ng tao. Naglagay na kami ng BIR, at least makakuha kami ng government. Kaya importante talaga, sir, at saka sa mga ating viewers na kumuha kayo ng mga government permits from sa barangay hanggang papunta sa kuha kayo ng DTI or SEC ninyo, kuha kayo ng business permit sa City Hall ninyo, kuha rin kayo ng BIR para magkaroon kayo ng mga resibo at magamit nyo yung permit ninyo para makakuha kayo ng mga kliyente na nagre-request sila ng official receipt or sales invoice. From bahay to business na nasa commercial na, ano pa yung mga pangarap mong mga equipment na alam mo sa tingin mo na makakatulong sa negosyo mo ngayon? Actually, yung una, ito yung goal ko na bago ako mag-DTF, yung full sublimation. Yan. So, ano yung mga equipment na pangarap mo sa full sublimation? Ayun nga, makakuha ko sana at least yung mga, kahit single head. Ayan, yung pwede heat press. Heat press naman lang. yung sublimation. 80 by 100. Ayan. Yan. Pwede kang matulungan ni Uniprint kasi ang kagandahan sir, nakapangutang ka na eh. Meron ka ng account sa Uniprint na nakapag-installment ka na, yung susunod mo na machine sa Uniprint, pwede ring utang. At maganda na yung record mo. Alam mo ba sir na marami sa aming mga kliyente na dahil maganda yung record sa pangungutang nila sa Uniprint na installment plan, hindi na nila kailangan mag-down na makakatulong sa mga printing company to expand their business. Ano yung nakikita mo pa dun sa negosyo mo na mas ikalalago pa? Yung goal ko kasi gusto ko magtayo ng branch. Unahin ko yung sa Marinduque nga. Kasi doon sa amin, talagang bibihira lang yung gumagawa ng totoo. ganyan. Kahit papaano yung mga maliliit na machine lang, madala ko sa... kasi tama. ang DTF doon hindi pa talaga siya. Hindi pa. Yan yung pinakauna kong goal na gusto kong mangyari. Tama. Magkaroon ng branch doon sa province namin. Ngayon sir, gusto kong maipromote yung negosyo mo. Please promote your business sir. Sa mga nasa area ko po, sa Holy Spirit, open po yung shop namin daily from 9 a.m. to 6 p.m. Tumatanggap po kami ng mga customized printing sa t-shirts, sa jackets, or sa mga giveaways po like sa mug, sa net cup, kahit ano pong regarding sa customized kung kakayanin namin ibigay yung service para sa inyo. Hanapin nyo lang po kami sa address na to, 16 Doña Isidora Street. Makikita nyo po doon yung signage ko na Tatak Marinduque Printing Services. Sa social media naman po, pwede nyo kami makontak sa aming FB page, Tatak Marinduque. Makikita nyo po yung logo ng katulad na sa t-shirt ko. Ang contact number po namin is 09277-782-876 and 0929-6569629. Maraming salamat Sir Dave sa pagpunta dito at napakaganda nung naging kwentuhan natin dito at na-i-share mo sa amin yung negosyo mo at yung sakripisyo mo na ginawa para at least maitaguyod mo yung pamilya mo, magkaroon ka ng magandang income at maitulong mo sa asawa mo, maiprovide mo sa pamilya mo. So ayan mga ka-Print Talks, isang napakaganda at isang nakakabilib na diskarte ang ginawa ng ating bisita ngayon na si Sir Dave Brick. Kaya mga ka-Print Talks, kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong nakaka-inspire na istorya, i-follow nyo lang yung aming mga social media platform. We have Facebook, TikTok, Instagram, we have YouTube, at ang ating Spotify. So just click the notification button para updated kayo sa aming mga videos. So mga ka-Print Talks, see you next episode.